Hello mga ka-legit Daver Cats, abay Mr. Jose Manalo sa segment ng Sugod Bahay mga kapatid segment kung saan meron po or harap-harapan nga no na parang nabastos itong si Jose at si Wally at si Miles sa segment na ito ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Daver Cats natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And for today's video, meron po kasing isa sa mga sinasabing pakawala daw di umano or followers ito panigurado ng It's Showtime. Kaya parang yung kanyang greetings ay sinabi niya, inform kung paano po nagigreet ang mga madlang pips. Panoorin po natin ang video nito. Ulat nga ng lahat, ang isa sa mga contestant nga dito po sa Sugod Bahay mga kapatid segment, nang sumigaw ito ng hello madlang people, na isa sa mga tagline po ng It's Showtime. Pero alam nyo po ang nakakatawa dito na kahit ganun po yung ginawa ng isang contestant, nakita natin kung paano sinakyan ni Mr. Jose Manalo yung kaganapan na yun. Kasi kung nangyari po yan, doon po sa tape bulagta, maaaring nawalan na po yan, hindi na po yan itinuloy, no? Pinaalis na yan at tinanggalan ng mic. Pero sila, pinagpatuloy nila at sinakyan nila yung biro na ito. Kasi kumbaga parang hindi mo naman kailangan mapikon or hindi mo kailangan na parang 'di ba? Parang sinakyan na lang ni Jose Manalo kasi kumbaga parang siguro ito po isa rin sa mga form ng Sugod Bahay mga kapatid contestant para po talagang mapansin siya at maging ano siya, maging baga parang maaalala siya ng tao, 'di ba? Kasabay nga nito talagang tawanan po ang naging tugon ng ilan sa mga legit Daver Cats. Imbis na mainis, imbis na mapikon sa mga bagay na ito, ay nakita naman natin kung paano po sila mag-react sa mga ganitong pagkakataon. Pero kanina nga ay napakasayang Sugod Bahay mga kapatid segment dahil finally Miss Miles Ocampo nga ay nagbabalik barangay. Kasi 2 araw din natin na hindi nakita si Miles dahil wala po siya ng Huwebes at Biyernes. Ngayong Sabado ay talagang lumitaw na siya. Pero isa sa mga nakakatuwa nga dahil si Brad, katulad po ng kanyang pangako na ipapakilala niya yung mga tropa pips niya, no? At pinakilala niya isa-isa. Ito ay sina Tim, si Vin at saka si Joe, no? Ang TBJ ng AI family, no? So dito po talagang nagulat po itong yung TBJ kasi ang gusto po ng ilan sa mga viewers at legit Daver Cats na dumalaw nga kasi gusto daw dumalaw. So titignan natin kung pagbibigyan ito ng TBJ o kaya naman pwede nilang pagganapin yung kanilang mga anak, 'di ba? Nakamukha naman nila. So anyways, kayo na po ang maghumusga at maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-comment lang kayo sa comment section natin. At ngayon pag-usapan naman natin ang inyong mga komento at reaksyon patungkol po dun sa last update natin, ano? Kung saan ito pong tape bulagta ay ginagamit pa Cisco, no, para po talagang ipakalat na marami na daw silang ads. Sabi naman po, ito po ang unang komento mula kay Bembol Rocco. Simple lang naman yan. Kung nandun pa sa tape ang mga legit Daver Cats, madalas pa sa hindi na napapasweldohan ang mga Daver Cats. Palagay nyo ba hindi mangyayari yan sa baguhang mga host? Antay-antay na lang tayo kung sinong tatagal dyan na walang sweldo. True naman, panigurado po yan, may nagaganap yan dyan, pero hindi lang nagsasalita. Syempre, katulad ng ginawa ni Bossing, di ba? Ang tagal niya pong nanahimik na hindi pala siya pinapasweldo, pero kinakaltasan siya ng mga tax, pero wala siyang sweldo. At nung na-open po yun sa media, ay agaran po siyang binayaran ng tape. And of course, another comments coming from Miss Mendoza or Mr. Mendoza Joby. Sabi niya, Fake EB needs mag-renew ng mga advertisers, sponsors para magpatuloy ang noontime show. E80/TBJ walang problema sa advertisers and its sponsors. Ang katanungan dito ay magre-renew ba ang mga advertisers/sponsors kung hindi consistent ang pagiging number 1 sa TV rating ng Fake EB? True. Kumbaga parang di katulad po, may mga advertisers kasi na parang nakastick na sila or nakakontrata for 3 years, 4 years, 5 years.
Yung iba naman po, nagbabayad po sila monthly, may ganun pong mode of payment. Pero hindi lang natin alam kung ano po yung arrangement ng tape tsaka po ng mga sponsors nila. Sabi naman po ni Manuel po, Mr. Manuel po, si Miss Darrens, wala akong komento dyan. Ang hinihintay ko, yung pagsasara nila ng fake bulagta na yan. Yun, ito naman po, no? Sabi naman ni RD, mga sponsor, ayaw sa mga sugapa, katulad niyang mga yan. So, ito naman po ang real talk niya. And also, sabi ni Mr. Manuel Ponce again, kapag bumalik yung title na Eat Bulaga sa TVJ, mas lalong iiwan ng sponsor o mauubos ang ads niyang fake bulagta at tuluyan na magsasara yan. So, possible po mangyari yan kasi syempre, 'di ba, pag wala na pong mga advertisers and sponsors, sana po sila kukuha ng panggaso. Syempre, dun po sa sarili nilang bulsa. Sabi ni Black Box, itigil na kasi yung pagkukunwari. Alam na kung bakit umaalis ang sponsors. Wala nang naniniwala sa fake bulaga. Alam na sponsors ang mga nangyayari sa kaso bakit pa kasi magbabayad kapag nahinto ang fake bulaga? Baka hindi na nila mabawi ang ibinayad na advance. Yun, yung kumbaga parang naniniguro lang ang ilan sa mga advertisers. Kaya hindi po sila talaga yung parang naka-black time agreement sila katulad nun, diba? Parang monthly lang, ganun, o kaya naman quarterly or semi-annual, ganun po yung bayaran nila para at least hindi sila malugi in case hindi na nila kailangan na parang magpo-pull out sila kasi hindi na 100% makukuha nila yung pera nila. Sabi naman po ni Melanie Takod, EAT TV5, the best noontime show in the Philippines. Siguro nakarma na ang tape. Ginagamit nila yung Eat Bulaga na name, hindi naman sila ang original na nakakaisip ng title. Inunahan lang nila sa pag-file ng copyright ang TVJ. Pinayaman sila ng TVJ at mga Davercats na host through sponsors. Simula 1981 yata yun, pero ang TVJ ay since 1979, the longest running variety TV show in the Philippines. Maybe in the world pa nga. Thanks. Ayan. Salamat din po, Miss Melanie Takod, sa inyo pong napakagandang komento patungkol sa issue na ito. And soon, malalaman na po natin kung ano po ang naging desisyon ng korte patungkol po sa copyright infringement. Sabi ni Miss MMM, para sa akin ang Showtime ang dapat magsara dahil sa kabastusan ng mga host. Hayaan na lang nating tumagal ang show ng tape Bulaga, lalo na mapupunta na sa EAT ang name na Bulaga. Ayun. So, ito naman po yung kanyang komento patungkol sa issue ng agawan ng trademark, no? At kung sino po yung dapat magpaalam, no? Para sa kanya, it's Showtime yon, hindi kung ano man, no? Pero anyways, syempre, still, lang tayo, mag-stick na lang tayo kung sino talaga yung susuportahan natin in the end. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page and visit me on Dar Eds TV. God bless everyone!